VP Sara. Alam nyo, nabilib ako talaga sa kanya dahil unang-una, hindi naman siya panganay, and yet siya talaga ang nagpunta ng The Hague para asikasuhin yung unang-una mga legal requirements ng kanyang ama dahil ito naman talaga ay isang legal engagement. Dahil kinulong nga sa isang hukuman, kinakailangan ayusin kung sino yung legal team niya. At medyo talaga masalimuot yung proseso ng pagbuo ng legal team kasi marami nag-a-apply. No? Dahil talaga naman sa mga abogado, it would be an honor to represent former President Duterte, lalong-lalo na sa International Criminal Court, isang tribunal pa rin. No? Now, pero bukod pa doon, naiisip ko, paano kaya niya natanggap ang lahat ng paghamon sa kanya? Kasi bukod pa doon sa ang tatay niya ay nakakulong at dati-dati ay pinakamakapangyarihang tao sa buong daigdig, hindi naman tinago ni BP Sara na bago nangyari itong pagkakakulong kay Tatay Digong, hindi mabuti ang kanilang relasyon ng Tatay Digong. No? So parang, alam mo, naranasan ko rin yan, no? Kasi medyo similar kami ng background ni Tatay Digong, ni BP Sara. No? Pero iba yung pagdala ni BP Sara eh. Alam niya na hindi sila naging close si Tatay Digong pero alam niya kung ano yung obligasyon niya bilang anak. Pero at the same time, hindi lang naman siya anak sa kanyang tatay. No? Siya din ay isang ina na iniwan yung mga anak niya na napakabata pa sa Pilipinas at hindi nga niya alam nung sa simula kung gano'ng katagal niya may iwan yung mga anak niya. At syempre, meron din siyang mga sariling pagsubok. Lalo na yung impeachment na hinain sa kanya at yung kung ano-ano pang mga kaso na sinasampa sa kanya ng NBI, di ba? Huwag niyong kalimutan, meron siyang incitement to sedition, meron siyang kung ano-ano pa na naisisampa ng NBI sa kanya, no? In addition dun sa na-impeach na siya sa Pilipinas, no? So iniisip ko, bilib ako talaga sa kanya dahil meron siyang poise under pressure. Well, ako, meron akong kahit paano collateral damage dahil hindi nga ako nakapasok sa legal team, no? Pero naintindihan ko naman yung desisyon niya kasi nung inanunsyo ko nga na asylum, ang sabi niya ay paano ka naman mag-aabogado, no, sa kay PRRD kung ikaw mismo hinahabol ng Marcos administration, no? Well, totoo naman po 'yon. Sa totoo lang, nandito na naman ako sa asylum center, no, para sa continuation ng proseso, no. So, hindi siya ganun kadali at hindi siya ganun kabilis, no? At nakikita ko naman yung wisdom na sige, tapusin muna at least yung first phase ng application nito dahil ang second phase, matagal pa po yun, mga 22 months pa yan. Pero after 6 months kasi, bibigyan ka na ng work permit, pwede ka na magtrabaho, no? Pero ang punto ko doon is, ang daming pagsubok, never ko siyang nakitang nag-waiver, never ko siyang nakita na napapaiyak, never ko siyang nakita na parang sumusuko na siya sa mga pagsusubok na yan.